Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bayan, may isang binatang nagngangalang Lando, isang simpleng tindero ng saging. Araw-araw ay naglalako siya ng kanyang paninda sa palengke. Suot ang lumang kamiseta at kupas na pantalon, pasa ng sisidlan ng saba, lakatan at latundan, lumilibot siya upang makabenta kahit papaano. Ngunit imbes na igalang, madalas siyang maliitin ng kanyang sariling mga kamag-anak. Ang mga pinsan at tiyon niya ay palaging bumubuska. Si Lando, hanggang tindero na lang yan ng saging. Walang mararating sa buhay. Hindi lamang iyon, sila rin ang palaging nangungutang sa kanya. Kapag may kaunting benta si Lando, hihiramin nila at hindi na ibabalik. At kung minsan, kahit wala siyang sapat na kita, pinipilit pa rin siyang magpahiram. Sa palengke na may madalas siyang tawanan at baratin. Ang mga mamimili ay hihingi ng sobra-sobrang tawad sa presyo. At kung ayaw niya, iiwanan lang ang paninda. Kahit pamalinis at maganda ang pagkakaayos ng kanyang mga saging, binabalewala siya dahil sa kanyang payak na anyo at kahirapan. Isang hapon, matapos ang isang araw ng kaunting benta, dumaan si Lando sa gilid ng kanyang taniman ng saging. Sa dulo nito, may isang matandang puno ng balete na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng mga kwento ng matatanda, si Lando ay hindi natatakot. Minsan nga'y doon siya nagpapahinga kapag pagod mula sa pagbubuhat ng saging. Ngunit sa araw na iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang batok. Parang may mga matang nakamasid sa kanya. "Hindi ka ba takot dito?" Isang malalim at mababang tinig ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likod ng puno. Napahinto si Lando, halos mabitawan ang kanyang mga paninda. Mula sa anino ng balete, lumitaw ang isang napakalaking nilalang, isang kapre. Malaki ang katawan, maitim ang balat at umaaso ang malaking tabako sa kanyang bibig. Ngunit imbes na takot, ang nadama ni Lando ay pagkabighani. Ang mga mata ng kapre ay hindi naglalaman ng galit, kundi kagandahang loob. "Ako si Dagus, ang nakatira sa punong ito," wika ng kapre. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Lando. Alam kong minamaliit ka ng mga tao. Ngunit nakikita ko ang iyong pagsisikap, ang iyong busilak na puso." Hindi makapaniwala si Lando. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong nilalang ng malapitan. Ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. "Patawad po, hindi ko alam na kayo'y nakatira rito." Nanginginig niyang sagot. Ngumiti ang kapre, bumulwak ang usok mula sa tabako. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa katunayan, gusto kitang tulungan. Magiging kaibigan mo ako kung tatanggapin mo." Sa gitna ng kanyang paghihirap, iyon ang unang pagkakataon na may nagsabing tutulungan siya ng walang kapalit. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng tindero, ng saging at ng kapre ng balete. Isang pagkakaibigang magdadala kay Lando sa hindi niya inaasahang pagyaman at kapangyarihan. Mula nang makilala ni Lando ang kapreng si Dagus, tila nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya takot dumaan sa puno ng balete sa tuwing magbabalik mula sa palengke. Sa halip, doon na siya dumaraan upang makausap ang kanyang bagong kaibigan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng malapad na ugat ng balete, tinanong ni Dagus si Lando, "Kung may isang bagay na nais mong makamtan, ano iyon?" Nag-isip si Lando. Hindi siya sanay mangarap dahil sa kahirapan na ay nakulong na siya sa simpleng pag-iral. Ngunit sa wakas ay nagsalita, "Hindi ko hinahangad ang marangyang buhay. Pero sana, huwag na akong maliitin ng mga tao. Gusto ko lang maramdaman na may halaga rin ako." Tahimik na humitit ng tabako ang kapre. Ang usok na bumalot sa hangin ay tila nagkaroon ng hugis. Mga saging na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Kung gayon, tutulungan kita.
wika ni Dagos. Bukas ng umaga, huwag mong kalimutang silipin ang pinakamatandang puno ng saging sa iyong taniman. May ibibigay ito sa iyo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta si Lando sa taniman at doon niya nakita ang isang pambihirang bagay, isang kumpol ng saging na ginto ang kulay. Hindi ito karaniwang saging. Ang balat ay kumikislap na waribay hinulma mula sa mismong araw. Kinabog ang dibdib ni Lando. Dahan-dahan niyang pinitas ang isang saging at binuksan ito. Sa loob, mistulang karaniwang saging ang laman, ngunit ang bango at tamis nito ay kakaiba. Nang dinala niya ito sa palengke, halos mag-unahan ang mga tao. May isang mayamang negosyante na dumaan at agad na nabighani sa saging na ginto. Babayaran ko ito ng mataas, kahit doble o triple sa karaniwan mong presyo, sigaw ng negosyante. Hindi makapaniwala si Lando. Sa unang pagkakataon, hindi siya binarat, hindi siya pinagtawanan, bagkus siya pa ang hinahabol ng mga mamimili. Mula roon, araw-araw ay may lumalabas na kakaibang saging mula sa kanyang taniman. Minsan ay gintong kulay, minsan ay may amoy na parang pulot, minsan na may bunga na napakatamis na kahit malayo ay inaamoy na ng mga tao. Unti-unting umangat ang kabuhayan ni Lando. Nakabili siya ng kariton, saka ng kabayo, at hindi nagtagal ay nakapagpatayo ng maliit na tindahan sa gilid ng palengke. Ang mga taong dati nanlilibak sa kanya, ngayoy bumilib at nagtataka. Ngunit kasabay ng pag-angat ni Lando, kasabay din ang pagsibol ng inggit. Lalo na mula sa kanyang mga kamag-anak na dati palaging nangungutang at nangaapi sa kanya. Bakit biglang umasenso si Lando? Imposible ito. May tinatago siyang sikreto, bulungan ng ilan. At sa malayo, may isang matandang albularyo na kilalang mambabarang sa baryo. Ang kanyang mga matay puno ng kasakiman habang nakikinig sa mga chismis tungkol sa tindero ng saging na yumayaman. Kung ano man ang pinagmumulan ng kanyang suwerte, ako ang kukuha niyan. Malamig niyang bulong, sabay titig sa mga insekto at alagang alitaptap sa kanyang bote. Hindi alam ni Lando, ang kanyang biyayang galing sa mabuting kapre ay siya ring magiging dahilan upang siya'y pag-initan ng pinakamalakas na mambabarang sa kanilang bayan. Lumipas ang mga linggo at lalo pang lumago ang negosyo ni Lando. Ang dati niyang maliit na bilao ng saging ay napalitan ng malalaking tumpok na inaabangan ng mga mamimili tuwing umaga. Ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan hindi lamang sa baryo kundi maging sa karatig na bayan. Ngunit kung may humahanga, may mas marami ring naiinggit. Ang kanyang mga kamag-anak na dati palaging nangungutang at tumatawa sa kanya, ngayoy halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit sa halip na matuwa para kay Lando, sila'y patuloy na bumubulong sa isa't isa. Sigurado akong may kinakasama yang engkanto o masamang nilalang. Imposible ang ganyang pagyaman sa simpleng tindero ng saging. At dahil sa kanilang mga salita, mabilis kumalat ang chismis sa buong baryo. Sa isang madilim na kubo, nakaupo ang isang matandang lalaki na kilala bilang si Tatay Oreng, isang mambabarang na kinatatakutan ng lahat. Kilala siya sa paggamit ng mga insekto at itim na mahika upang pahirapan ang kanyang mga kaaway. Narinig niya ang tungkol sa biglaang pag-asenso ni Lando. Ang kanyang mga labi ngumisi habang hinahaplos ang bote na puno ng mga alitaptap, ipis at gagamba. Kung totoo ang mga bulong na yan, may malakas na kaagapay ang binatang iyon. Ngunit wala akong hindi nakukuha sa tulong ng aking barang. Kapag nakuha ko ang kanyang sikreto, ako'y magiging higit pang makapangyarihan. Nagsimula siyang magpadala ng mga itim na kulam. Sa gabi, naglalagay siya ng mga sinumpang insekto na palihim na pumapasok sa tindahan ni Lando. Sa araw, may mga mamimiling bigla na lamang nahihilo o nagkakasakit matapos bumili ng saging. Napansin ni Lando na tila may kakaibang nangyayari.
Ang ilan sa kanyang mga paninda ay biglang nalalanta kahit bagong pitas. May mga suki siyang biglang nagkakasakit matapos kumain ng saging. At minsan, sa gitna ng gabi, naririnig niya ang mga mahihinang lagaslas at kaluskos mula sa kanyang taniman. Isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang tindahan, biglang nagpakita si Dagus mula sa puno ng balete. Ang usok mula sa kanyang tabako ay tila nagiging manipis na ulap na pumalibot sa kanila. "Lando, may humahadlang sa iyo," babala ng kapre. "Nararamdaman ko ang lason ng inggit at ang daloy ng barang. Isang makapangyarihang mangkukulam ang nais sirain ang lahat ng mayroon ka." Kinabahan si Lando. Hindi niya alam kung paano lalaban sa ganitong uri ng kapangyarihan. "Ano ang gagawin ko, Dagus? Wala akong alam sa labanang ito." Ngumiti ang kapre at kumislap ang kanyang mga mata. "Hindi ka nag-iisa. Ang pagkakaibigan natin ay hindi lamang para sa iyong pag-angat. Tuturuan kitang magtanggol sa sarili. Ngunit dapat kang maging matatag dahil ang laban na ito'y hindi para sa mahihina ang loob." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lando ang bigat ng panganib. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa pagtitinda ng saging. Siya'y haharap sa dilim ng kulam at barang. At ang kanyang tanging sandata ay ang pagkakaibigan at tiwala sa mabuting kapre. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naglakad si Lando papunta sa dulo ng kanyang taniman kung saan naroon ang punong balete. Alam niyang hindi na siya maaaring magpabaya. Kung totoo ang babala ni Dagus, kailangang matutunan niya kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa mga kulam ng mambabarang. Paglapit niya, bumungad ang higanting anyo ng kapre, nakaupo sa sanga ng puno habang humihitit ng tabako. Ang usok na ibinuga nito ay tila may hugis, mga anino ng gagamba at alitaptap na agad naglalaho. "Handa ka na ba, Lando?" tanong ni Dagus. Ang boses ay umuugong na parang kulog. Tumango si Lando, bagamat may kaba sa dibdib. "Kung ito lang ang paraan para hindi masira ang lahat ng pinaghirapan ko, handa ako." Itinuro ni Dagus kay Lando kung paano pakinggan ang kalikasan. Ang hangin, ang lupa, at ang mga halaman sa iyong paligid ay may buhay. Kapag may dumating na lason ng barang, mararamdaman mo ito sa kanilang pag-ungol, wika ng kapre. Pinikit ni Lando ang kanyang mga mata. Tahimik niyang dinama ang paligid. Sa unay wala siyang naramdaman kundi malamig na simoy ng hangin. Ngunit kalaunan ay napansin niyang tila may ibang huni ang mga kuliglig at ang mga dahon ng saging ay kumakaluskos kahit walang malakas na hangin. "Ayan," bulong ni Dagus. "Ang mga ito'y senyales ng dumadaloy na kulam. Kapag natutunan mong makinig, hindi ka madaling masusugatan ng kanilang itim na mahika." Kinuha ni Dagus ang isang sanga ng balete at iniabot kay Lando. Ang sangay may kakaibang kinang at parang buhay na humihinga. "Ito ang iyong magiging sandata. Hindi ito basta kahoy, kundi ugat ng punong matagal nang nagbabantay sa lupaing ito. Hawakan mo ito at isipin mong ikaw ay hindi nag-iisa." Sinubukang ipitin ni Lando ang sanga sa kanyang mga palad. Nang mahigpit niyang hawakan, nakaramdam siya ng init na dumadaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang katawan. Para bang may dumaloy na lakas sa kanyang dugo. Sa huli, itinuro ni Dagus ang paraan ng pag-iwas at pagtulak sa barang. Gumuhit siya ng bilog sa lupa gamit ang kanyang daliri. Sa loob ng bilog, naglatag siya ng dahon ng saging at abo mula sa kanyang tabako. Ito ang tatak ng proteksyon. Kapag natutunan mong iguhit ito, hindi makakapasok ang anumang masamang espiritu o kulam. Pinag-practice niya si Lando hanggang sa maghapon. Hindi madali. Madalas ay sumasablay ang binata, ngunit hindi siya sumuko. Bawat pagkakamali ay tinutuwid ng kapre hanggang sa unti-unti natutunan ni Lando
ang mga simpleng ritual ng pagtatanggol. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Lando, isang kakaibang ingay ang narinig niya mula sa kanyang tindahan. Nang silipin niya, nakita niyang puno ng mga ipis at gagamba ang paligid ng kanyang mga saging. Ang ilan sa mga prutas ay mabilis na nalalanta na parang tinutusok ng di nakikitang karayom. Naalala niya ang itinuro ni Dagos. Agad siyang gumuhit ng bilog sa lupa, inilagay ang mga dahon ng saging at inusal ang masalitang itinuro sa kanya. Biglang nagliwanag ang paligid ng tindahan at ang mga insekto ay nagsipagliparan, mistulang nataboy ng isang malakas na alon. Bagamat hingal, napangiti si Lando. Alam niyang nagsisimula na siyang matuto. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Tatay Oreng ay napangiwi sa inis nang maramdamang hindi tumalab ang kanyang ipinadalang barang. Kung ganoon, mas lalakasan ko pa. Bulong ng mambabarang habang pinakakawala ng mga bote ng mas matitinding insekto at sumpa. Hindi alam ni Lando, ang kanyang laban ay magsisimula pa lamang at mas titindi ang dilim na susubok sa kanyang tapang. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang matagumpay na pagtaboy ni Lando sa mga barang. Mas lalo siyang tumibay at nabuo ang kanyang loob. Ngunit hindi pa rin siya nakakasiguro. Lalong dumalas ang kanyang mga bangungot. Mga panaginip na puno ng itim na alitaptap, gumagapang na ipis, at mga aninong bumubulong sa dilim. Sa kabilang dako ng baryo, lalo ring nag-aalab ang galit ni Tatay Oreng, ang mambabarang. Sa loob ng kanyang kubo na puno ng mga garapon ng insekto, buto at mga lumang anting-anting, nagtitipon siya ng mas malalakas na pangkulam. Kung hindi kaya ng mga simpleng barang, gagamitin ko ang aking pinakamatinding sumpa. Wika niya habang dinudurog ang tuyong buto ng uwak at inihahalo sa dugo ng manok. Hindi ka makakaligtas, Lando. Ang kapalaran mo'y nasa aking mga kamay. Samantala, ang mga kamag-anak ni Lando ay patuloy na binabalot ng inggit. Hindi na sila makapangutang sa kanya gaya ng dati at lalo pang naiinggit sa mga bagong gamit at kalakal na naipupundar ng binata. Isang gabi, nagtipon-tipon ang ilan sa kanila. Hindi normal ang lahat ng ito, wika ng pinsang si Cardo. Dati-rati halos walang benta si Lando. Ngayon, may kariton, may tindahan at pati ang kanyang mga saging ay kakaiba. Baka totoo nga ang sabi-sabi, may kapangyarihan o may kaibigan na nilalang, dagdag ng tiyahin. Hindi nagtagal, ang bulong-bulong ay nakarating kay Tatay Oreng. Lalong nagningas ang kasakiman sa kanyang mga mata. Habang nagbabantay si Lando sa kanyang taniman, muling nagpakita si Dagos, ang kapre. Ang kanyang tabako ay tila nagbubuga ng makapal na ulap na hugis mga kalasag. Lando, hindi basta-basta ang kalaban natin. Ang mambabarang na ito'y matagal nang nagpapahirap sa maraming tao. Hindi ko siya kayang labanan ng direkta dahil ang kanyang sumpa ay nakaugat sa dugo ng tao. Ikaw mismo ang kailangang humarap sa kanya. Napalunok si Lando. Ngunit paano ko siya matatalo kung siya ay bihasa na sa kulam? Ngumisi ang kapre. May isang lihim na hindi alam ng marami. Ang bawat mambabarang ay may pinagmumulan ng kanyang lakas. Kung matutuklasan natin iyon, mawawala ang kapangyarihan niya. Isang gabi, dinala ni Dagos si Lando sa pusod ng kagubatan. Doon, ipinakita niya ang isang kuweba na natatakpan ng malalaking bato. Narito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Tatay Oreng. Isang sisidlang may lamang mga sinaunang bagay, buto, buhok, at alitaptap na kanyang ginawang kabalikat sa bawat barang. Kung masisira mo ito, mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi ito madaling pasukin. Sa bungad pa lamang ng kuweba, nakapila ang mga espiritong anyo ng malalaking gagamba at mga aninong may pakpak na parang alitaptap. Kumapit si Lando sa sanga ng balete na ibinigay sa kanya ni Dagos. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga aral na itinuro. Gumuhit siya ng bilog gamit ang abo at dahon ng saging
at biglang nagliwanag ang paligid. Isa-isang naglaho ang mga espiritong nagbabantay. Pagpasok niya sa kuweba, nakita niya ang isang lumang baul na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Sa ibabaw nito, may garapon na puno ng itim na alitaptap na kumikislap sa dilim. Habang papalapit siya, biglang lumakas ang kanyang kabog ng dibdib. Naririnig niya ang boses ni Tatay Oreng mula sa malayo, tila nagbubulong ng sumpa. "Huwag mong gagalawin ang akin." Nanginginig ang garapon at ang mga alitaptap ay nagsimulang kumawala. Ngunit mahigpit na itinaas ni Lando ang sanga ng balete at buong lakas na hinampas ang baul. Isang malakas na ugong ang bumalot sa kuweba. Ang mga alitaptap ay kumalat na parang abo na naglaho sa hangin. Ang garapon ay nabasag at ang mga aninoy biglang naglaho. Sa kubo ni Tatay Oreng, biglang bumagsak sa lupa ang ilan sa kanyang mga gamit. Napasigaw siya sa galit. Walang ibang makakagawa nito kundi si Lando. Hindi siya pwedeng manaig. At sa gabing iyon, nagsumpa siya na gagamit ng kanyang pinakamatinding barang, isang sumpang kayang pumatay ng kahit sinong tao. Nagising si Lando isang gabi na basang-basa ng pawis. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang dagat ng mga ipis, gagamba at uod na gumagapang pataas sa kanyang katawan. Sinusubukang pasukin ang kanyang bibig at ilong. Pagmulat niya, naramdaman niyang totoo ang panaginip. May mga insekto ngang nagsulputan sa loob ng kanyang kubo. Agad niyang kinuha ang sanga ng balete na ibinigay ni Dagus at iginihit ang bilog ng proteksyon sa sahig. Biglang nagliyab ang bilog at ang mga insekto'y nagsilayuan. Ngunit bago sila tuluyang mawala, may isang kakaibang boses na bumulong mula sa kanilang hanay. "Lando, hindi ka magtatagal. Ang katawan mo ay magiging sisidlan ng aking mga alipin." Sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo si Tatay Oreng sa harap ng altar na gawa sa buto at lumang kahoy. Sa kanyang kamay ay isang maliit na manika na yari sa buhok, damit at mga piraso ng balat na nakuha mula kay Lando noong minsang nakisalo ito sa handaan ng kamag-anak. Dinudukot niya ito ng karayom habang binubulong ang pinakamalakas na sumpa. Sa bawat tusok, mararamdaman mo ang kamatayan. Sa bawat hinga, insekto ang iyong magiging laman. At sa bawat tusok ng karayom, si Lando ay napapahiga sa sakit. Ang kanyang dibdib ay parang dinadaganan ng mabibigat na bato. At ang kanyang tiyan ay parang nilalamon ng libo-libong uod. Agad lumitaw si Dagus mula sa dilim, dala ang makapal na usok mula sa kanyang tabako. Yumuko siya sa tabi ni Lando, pinahiran ng abo ng balete ang kanyang noo at inusal ang mga sinaunang dasal. "Lando, lumalaban siya gamit ang pinakamatinding barang. Hindi ko kayang alisin ang sumpa ng mag-isa. Ang tanging paraan ay sirain ang mismong sisidlan ng kanyang kulam, ang manikang ginamit laban sa iyo." Humihingal si Lando, nanginginig ang katawan, ngunit pilit niyang isinatinig. "Saan ko makikita iyon?" Ngumiti ang kapre. "Sa mismong pugad ng kanyang kasamaan, ang kanyang kubo. Ngunit mag-ingat ka, dahil iyon ang lugar na pinakabantay ng kanyang mga alaga." Habang nag-iisip si Lando, biglang lumapit ang isang nilalang mula sa kadiliman. Isang maliit na duwende na nakasuot ng pulang salakot at may hawak na baston. "Ako si Ambo," wika ng duwende. "Matagal na rin akong pinahihirapan ng mambabarang na iyan. Nakulong niya ang marami kong kababayan sa mga garapon ng kanyang kulam. Kung nais mong magtagumpay, tutulungan kita." Nagulat si Lando, ngunit natuwa. Hindi pala siya nag-iisa. Ngayon, may dagdag na kaalyado siya bukod kay Dagus. Kinagabihan, nagtungo si Lando, Dagus, at ang duwendeng si Ambo sa kubo ni Tatay Oreng. Ang paligid ay balot ng dilim at libo-libong alitaptap ang tila nagbabantay sa hangin. Ang mga kuliglig ay tahimik, tanda ng kakaibang presensya.
Bago lumapit, naglagay si Lando ng bilog ng proteksyon. Inilabas niya ang sanga ng balete habang si Ambo na may nagwiwisik ng alikabok na galing sa kanilang mundo. Alikabok na kayang makabulag sa mga masamang espiritu. Pumasok sila sa kubo at doon nila nakita ang altar. Sa gitna nito, naroon ang manika na yari kay Lando, tinutusok ng karayom at basang-basa ng dugo ng manok. Habang lumalapit siya, biglang sumulpot si Tatay Oreng mula sa dilim. Ang mga matay nag-aalab na parang apoy. "Aba, ikaw pala ang may lakas ng loob na sumira sa akin. Hindi mo alam ang pinasok mo, Lando. Ngayon, dito ka na mamamatay." At sabay niyang pinakawalan ang libu-libong insekto mula sa kanyang katawan. Bumuo ng isang ulap ng dilim na tila gustong lamunin si Lando at ang kanyang mga kaibigan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tatay Oreng sa loob ng kanyang kubo, kasabay ng pagragasa ng libu-libong insekto, ipis, langaw, uod at gagamba na tila nagiging isang buhay na bagyo ng kasamaan. Ang dingding ng kubo ay umuuga at ang paligid ay nagdilim na para bang nilamon ng ulap ng lason. Humarap si Lando, hawak ang sanga ng balete. Ramdam niya ang takot, ngunit naroon din ang init ng lakas na ibinigay ni Dagus. "Hindi na ako ang dating tindero ng saging na kaya ninyong alipustahin," sigaw ni Lando. Mula sa labas, dumagundong ang lupa. Sumulpot si Dagus, ang higanting kapre, at sa isang iglap, ang kanyang tabako ay bumuga ng makapal na usok na hugis higanting kamay. Ang usok ay pumalo sa alon ng mga insekto, pinapalayas ang ilan, ngunit marami pa rin ang patuloy na sumasalakay. "Lando, huwag kang bibitaw. Ang manika, sirain mo ang manika," bulalas ng kapre. Si Ambo, ang duwende, ay mabilis na kumilos. Sa kanyang maliit na katawan, naglabas siya ng alikabok na kumikislap sa dilim. Iwinisik niya ito sa mga insekto at ang mga ito'y nagsipagbuwal na parang nalason. Ngunit marami pang dumating na bagong alaga ni Tatay Oreng. Mas malalaki, mas mabangis. "Mabilisan, Lando. Hindi magtatagal ang aming panangga," sigaw ng duwende. Si Tatay Oreng ay lumutang sa gitna ng kubo. Ang kanyang katawan ay tila sinaniban ng mga anino. Ang kanyang mga kamay ay nagliliyab ng itim na apoy at sa bawat igalaw niya may bagong grupo ng insekto na bumubulwak mula sa kanyang balat. "Walang sino man ang makakagapi sa akin," malakas na tinig ng mambabarang. "Ako ang kamatayan na hindi mo matatakasan." Lumapit si Lando sa altar kung saan naroon ang manika. Ngunit bago niya ito maabot, biglang may sumabog na itim na enerhiya na tumilapon sa kanya. Tumama siya sa dingding ng kubo, halos mawalan ng malay. "Lando!" sigaw ni Dagus. Nagliyab ang tabako ng kapre at bumuo ng isang higanting anino ng kalasag upang protektahan ang kanyang kaibigan. Ngunit kahit si Dagus ay napaatras nang salakayin siya ng sabayang atake ng libu-libong insekto. Habang nakahandusay, naalala ni Lando ang mga sinabi ni Dagus sa kanyang unang pagsasanay. Ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan ng mga espiritu, kundi mula sa iyong paninindigan. Ang iyong kabutihan, ang iyong malasakit, iyan ang iyong tunay na sandata. Pinikit ni Lando ang kanyang mga mata. Hinawakan niyang mahigpit ang sanga ng balete. Sa kanyang puso, inalala niya ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang mga panlalait ng mga kamag-anak, ang mga pagbabarat ng mamimili, at ang kanyang pangarap na makilala hindi bilang alipin ng kahirapan, kundi bilang taong may dangal. Biglang nagliwanag ang sanga ng balete. Ang buong kubo ay nabalot ng liwanag na berde at ginto. Ang mga insekto ay nagsipagsigawan at nagsilaglagan sa sahig, parang nilapnos ng apoy ng araw. Bumangon si Lando. Ang kanyang katawan ay tila napuno ng kakaibang lakas. Lumapit siya sa altar at hinawakan ang manika. Nang hawakan niya ito,
Halos masunog ang kanyang balat sa init ng sumpa, ngunit hindi niya ito binitiwan. Hindi mo na ako kayang alipinin, Tatay Oreng. Buong lakas niyang pinilas ang manika sa dalawa. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kubo at ang mga anino ay nagsitilapon palabas ng dingding. Ang mga bote ng insekto ay nagsipagbabasag at ang mga alaga ng mambabarang ay naglaho na parang abo sa hangin. Si Tatay Oreng ay napasigaw ng ubod lakas. Ang kanyang katawan ay bumalik sa pagiging payat na matanda, nanginginig at halos himatayin. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang tinig ay naging paos. Paanong nagawa mo ito? Ako ang pinakamalakas na mambabarang. Ngunit bago pa siya makabangon, dumagundong muli ang lupa at sa pagkakataong iyon, nakatayo si Lando na hindi na simpleng tindero ng saging, kundi taong handang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang kabuhayan. Matapos masira ni Lando ang manikang gamit sa kanyang sumpa, halos gumuho ang kubo ni Tatay Oreng. Ang mga bote ng insekto ay nagsipagbasag at ang mga alitaptap na nakakulam sa loob ay nagsilabasan, nagliwanag at tila nagbalik sa kalayaan. Si Tatay Oreng naman ay napaluhod sa sahig, pawisan at hingal na hingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Hindi maaari. Ako ang pinakamalakas na mambabarang sa baryo. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Bulalas niya, nanginginig ang tinig. Lumapit si Lando, hawak pa rin ang sanga ng balete. Sa likuran niya, nakatayo si Dagus at sa tabi niya ay si Ambo, ang duwende. Hindi na siya nag-iisa. Hindi lakas ang nagpabagsak sa iyo, Oreng, wika ni Lando, kundi ang kasakiman at inggit na bumalot sa iyong puso. Iyan ang tunay na sumira sa iyo. Ngunit bago pa tuluyang mawalan ng malay, biglang sinubukan ni Tatay Oreng ang huling baraha. Kinuha niya ang isang lumang bote mula sa ilalim ng altar at mula rito'y lumabas ang isang napakalaking itim na alitaptap, mas malaki pa kaysa sa uwak, at ang mga pakpak ay parang usok na may apoy. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat, sigaw ng mambabarang. Sumugod ang dambuhalang alitaptap kay Lando. Ang hangin ay nagdilim at parang nilamon ng anino ang buong paligid ng kubo. Agad na kumilos si Dagus. Humitit siya ng tabako at bumulwak ang usok na naging anyo ng isang higanteng ahas. Nilabanan nito ang dambuhalang alitaptap, ngunit malakas ang nilalang. Ang sahig ay nag-ugong at ang mga dingding ng kubo ay nagsipagbagsakan. Lando, ang sanga ng balete, iyan lang ang makakapatay sa kanya, sigaw ni Ambo. Buong lakas na kumapit si Lando sa sanga. Nakaramdam siya ng init na umaalab mula rito, tila dumadaloy ang lakas ng balete at ng mismong lupa. Tumalon siya at buong sigla niyang inundayan ng hampas ang dambuhalang alitaptap. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Nabasag sa dalawa ang nilalang at naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay nito, bumagsak si Tatay Oreng, tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang kanyang hininga ay parang apoy na naupos. Nilingon ni Lando ang kapre. Ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong niya. Suminghot ng tabako si Dagus bago sumagot. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala na. Ngunit ang pasya kung siya ay patatawarin o palalayasin ay nasa iyo, Lando. Ikaw ang pinagdaanan ng lahat ng sakit at pang-aapi. Tahimik si Lando sa ilang sandali. Naalala niya ang lahat ng dinanas niya, ang panlalait, ang paghihirap, ang takot. Ngunit naalala rin niya ang sinabi ni Dagus. Ang iyong kabutihan at malasakit ang iyong tunay na sandata. Huminga siya ng malalim. Hindi ko siya papatayin. Ang kamatayan ay hindi magtatama ng kanyang kasamaan. Hahayaan ko siyang mabuhay
ngunit malayo sa ating baryo. Hayaan siyang maglakad na walang kapangyarihan upang maramdaman niya ang sakit na dulot niya sa iba. Tumango si Dagus at maging si Ambo ay napangiti. Kinabukasan, kumalat ang balita na natalo na si Tatay Oreng. Ang mga alitaptap na dating nakakulong sa kanyang mga bote ay muling lumipad sa kalangitan at ang mga tao sa baryo ay nakahinga ng maluwag. Si Lando, ang dating tindero ng saging na minamaliit, ay kinilala ng lahat bilang bayani. Ngunit sa kanyang puso, nanatili siyang mapagpakumbaba. "Ako'y tindero pa rin ng saging," sabi niya sa mga tao, ngunit ngayon natutunan ko na ang tunay na halaga ng pagtitiwala at pagkakaibigan. At mula noon, hindi lamang siya kinilala bilang negosyante, kundi bilang taong tumindig laban sa dilim. Makalipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa payapang takbo ang baryo. Ang takot na dala ni Tatay Oreng ay napawi at ang mga tao'y muling nagkakulay ang mga mukha. Ang mga bata ay nakakapaglaro na sa kalsada ng walang kaba at ang mga matatanda ay hindi na nangangamba sa mga biglang pagkakasakit. Si Lando naman, ang dati kinukutya at minamaliit, ngayoy tinitingala ng lahat. Sa palengke, siya na ang inaabangan. Hindi lamang dahil sa kakaibang mga saging na hatid ng basbas ni Dagus, kundi dahil na rin sa kanyang kabutihan. Si Lando, hindi lang basta tindero ng saging, wika ng isang mamimili. Siya ang nagligtas sa atin sa sumpa ng mambabarang. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Ang kanyang mga kamag-anak na dating palaging nangungutya at nangungutang sa kanya ay muling lumapit. Ngayon ay may paglalambing sa kanilang mga tinig. "Lando, pinsan, baka naman pwede kaming muling makahiram," sabi ng isa, may pilit ng ngiti. "Kami nagugutom na, at ikaw naman ay mayaman na," dagdag ng tiya. Tiningnan sila ni Lando ng matagal. Sa kanyang puso, daman niya pa rin sugat ng kanilang panlalait at pangungutya noon. Ngunit naalala niya rin ang kanyang mga natutunan mula kay Dagus at Ambo, na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang loob. Ngumiti siya ng banayad. "Tinutulungan ko ang mga taong marunong magpahalaga. Kung kayo'y talagang magsisisi at magbabago, hindi ko kayo itataboy." Bagamat may alinlangan, tinanggap ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang mga salita. At sa kauna-unahang pagkakataon, sila ay napahiya at napilitang magpakumbaba. Sa tulong ng kanyang kaibigan na kapre, patuloy na lumago ang taniman ni Lando. Ang kanyang mga saging ay dumating hindi lamang sa mga karatig baryo kundi pati na rin sa bayan. Nakabili siya ng bagong lupa, nagtayo ng mas malaking tindahan at nagbigay ng trabaho sa mga kapitbahay na dati walang hanap buhay. "Hindi ako mag-iisa sa pag-asenso," sabi ni Lando. "Kung ako'y uunlad, dapat pati ang aking kapwa ay madadamay sa ginhawa." At sa unang pagkakataon sa kanilang baryo, naramdaman ng mga tao ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa ilalim ng punong balete, muling lumitaw si Dagus. Ang kanyang tabako'y bumuga ng usok na hugis gintong dahon. "Magaling, kaibigan. Tinupad mo ang iyong pangako na hindi magiging sakim. Ngunit tandaan mo, ang inggit at kasakiman ay laging nagkukubli sa paligid. Hindi lahat ng laban ay matatapos agad." Tumingala si Lando, marahang tumango. "Kung may paparating pang dilim, haharapin ko iyon. Ngayon, alam ko nang hindi ako nag-iisa." Habang nagbabalik si Lando sa kanyang tahanan, may naramdaman siyang malamig na simoy ng hangin. Sa malayo, sa gilid ng baryo, may isang estrangherong dumating. Isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Dala ang isang mahabang tungkod na may palamuti ng buto. Tahimik itong nakamasid mula sa dilim at may ngiting puno ng misteryo. Kaya palang talunin ang mambabarang. Kung gayon, baka panahon na para subukin ko ang binatang ito.
bulong ng estranghero. Hindi alam ni Lando, may panibagong pagsubok na paparating, isang kalaban na higit na mas malakas kaysa kay Tatay Oreng. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Ang mga bituin ay tila natatakpan ng ulap at ang buwan ay kalahati lamang ang sinag. Habang natutulog ang karamihan, isang bagong nilalang ang pumasok sa kanilang lupain. Ang estrangherong nakabalabal na itim, dala ang tungkod na may palamuting buto. Ang kanyang pangalan ay Mang Turong, isang albularyong sumanib sa dilim. Hindi siya basta mambabarang. Siya ay kilala sa malalayong bayan bilang panggigipit ng mga espiritu at tagapagpasuko ng mga engkanto. Narinig ko ang nangyari kay Oreng, bulong niya habang nakatayo sa gilid ng taniman ng saging ni Lando. Kung kaya niyang pabagsakin ang isa kong karibal, baka siya ang dapat kong pagtuunan ng pansin. At kapag nakuha ko ang kanyang lihim, ako na ang magiging pinakamakapangyarihan. Kinabukasan, nagising si Lando sa kakaibang pakiramdam. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang mga dahon ng kanyang taniman ay tila nanlulumong nakalaylay. Tumakbo siya patungo sa punong balete at doon niya nadatnan si Dagus na tahimik at seryosong nakatanaw sa silangan. Kaibigan, wika ng kapre, may paparating na mas mabigat na panganib. Ang estrangherong iyon ay hindi basta mangkukulam. Siya ay may kakayahang manghuli at bumihag ng mga nilalang tulad ko. Nanlaki ang mata ni Lando. Ibig mong sabihin, kaya kanyang saktan? Tumango si Dagus at ang usok ng kanyang tabako ay nag-anyong tanikala. Oo, at kapag nahuli niya ako, mawawalan ka ng katuwang. Sa gabing iyon, muling nagpakita si Mang Turong. Lumapit siya sa mismong taniman ni Lando at sumigaw. Ikaw ba ang binatang tindero ng saging na nakipagkaibigan sa kapre? Huwag kang magkunwari. Alam ko ang sikreto mo. Ibigay mo sa akin ang iyong kasama at mananatili kang ligtas. Ngunit kung hindi, dudurugin ko ang lahat ng mayroon ka. Nagtipon ang mga tao sa baryo, nanginginig sa takot. Ang ilan sa mga kamag-anak ni Lando ay nagbulungan. Lando, ibigay mo na lang ang kapre. Kung hindi, madadamay tayong lahat. Ngunit tumayo si Lando, tangan ang kanyang sanga ng balete. Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak, sa mga kapitbahay at sa buong baryo. Hindi ko ipagkakanulo ang aking kaibigan dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong biktima ng kasamaan. Tumindig ang kanyang tinig, puno ng tapang. Kung gusto mong makuha ang kapre, kailangan mo munang dumaan sa akin. Nagtaas ng tungkod si Mang Turong at mula rito'y lumabas ang mga aninong hugis paniki, aso at malalaking kalansay. Ang lupa'y yumanig at ang hangin ay umihip ng malamig na parang taglamig. Ngunit hindi nagpatinag si Lando. Gumuhit siya ng bilog ng proteksyon at ang kanyang sanga ng balete ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Sa kanyang tabi sumulpot si Dagus, nakaluhod upang magbigay lakas, at si Ambo ang duwende ay nagwawasiwas ng alikabok na kumikinang. Isang labanan ang naganap, ang dilim laban sa liwanag, ang kasakiman laban sa katapatan. Habang nagbabangga ng mga anino at usok, naramdaman ni Lando na hindi sapat ang kanyang lakas. Ngunit biglang naalala niya ang mga taong nasa kanyang likod, ang buong baryo na ngayoy nakatingin sa kanya. Hindi na ako nag-iisa. Lahat sila'y kasama ko. Sa kanyang puso, nanalangin siya at ang panalangin na iyon ay nagpaalab ng apoy sa kanyang sanga ng balete. Nagliyab ito ng puting liwanag na dumurog sa mga anino ni Mang Turong. Isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula kay Lando at ang buong baryo ay nabalot ng liwanag. Ang tungkod ni Mang Turong ay nabiyak sa dalawa at siya'y itinapon palayo, sugatan at lupaypay. Matapos ang labanan, lumapit ang mga tao sa baryo kay Lando. Ngayon, wala nang tumatawa o nanlalait. Lahat ay nakatingala sa kanya bilang tagapagtanggol. Lumapit si Dagus at Ambo at ngumiti.
Ipinakita mo, Lando, na ang tapang at kabutihan ay higit na malakas kaysa sa anumang sumpa o kasakiman. At sa wakas, sa ilalim ng punong balete, nagpasalamat si Lando, hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi sa kanyang sariling puso na natutong tumindig. Mula sa isang hamak na tindero ng saging na palaging minamaliit, binabarat at pinagtatawanan, si Lando ay naging alamat ng kanilang baryo. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang nauugnay sa mga saging na kanyang itinitinda, kundi sa tapang at kabutihan na kanyang ipinamalas. Pagkaraan ng pagkatalo ni Tatay Oreng at Mang Turong, tuluyang nanumbalik ang kapayapaan sa baryo. Ang taniman ni Lando ay mas lalong umunlad, hindi lamang dahil sa basbas ng kapre, kundi dahil sa malasakit at pagtutulungan ng buong pamayanan. Ang mga kamag-anak na dati nangungutya at palaging nangungutang ay natuturing magpakumbaba. Tinanggap sila ni Lando, ngunit itinuro niya ang kahalagahan ng pagsisikap at pagtutulungan. Hindi ko hahayaang mamuhay kayo sa inggit at pag-asa sa iba. Kung kaya kong magsimula sa wala, kaya niyo rin, paalala niya. Si Dagus, ang kapre, ay nanatiling bantay ng baryo. Sa tuwing gabi, makikita ang usok mula sa kanyang tabako na parang ulap na nagbabantay sa taniman. Madalas ay nag-uusap sila ni Lando, hindi na lamang tungkol sa laban kundi pati na rin sa simpleng bagay. Sa ulan, sa hangin, at sa kahalagahan ng pagkakaibigan. Lando, sabi ng kapre minsan, huwag mong kalilimutan, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang ginto o kayamanan ng lupa, kundi ang tiwala at pagkakaibigang pinanday sa hirap. Sa kalaunan, ang baryo ni Lando ay nakilala sa buong lalawigan bilang Baryong Saging. Ang kanilang ani ay naging tanyag at maraming bumibisita hindi lamang upang bumili ng prutas, kundi upang makita ang lugar na kinaroroonan ng alamat ng tindero ng saging. Ang mga bata ay lumaki na may kwentong isinasalaysay ng kanilang mga magulang. Huwag maliitin ang kahit sino, dahil baka siya ang magdadala ng liwanag laban sa dilim. Bagamat nanatiling sekreto ang tunay na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, si Lando ay hindi nagmataas. Sa halip, itinuro niya sa mga tao na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kabutihang loob at paninindigan. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang naging lugar ng kalakal, kundi tahanan ng mga nangangailangan ng tulong. Lumipas ang maraming taon at si Lando ay nanatiling kilala bilang tindero ng saging na yumaman dahil sa mabuting kapre. Ngunit higit pa doon, siya ang naging huwaran ng baryo, ang taong nagpatunay na kahit minamaliit, binabarat at inaapi, kapag may puso't tapang, kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. At sa tuwing sisilipin ng mga tao ang punong balete sa gilid ng taniman ng saging, palaging may usok ng tabako na umaakyat sa himpapawid. Palatandaan na ang kapre at ang tindero ng saging ay patuloy na nagbabantay, hindi lamang sa kanilang taniman kundi sa buong baryo. Wakas,